Noong Enero 2, ang tahimik at payapang bayan ng Basud, Camarines Norte, ay biglang nabalot ng kaba at takot matapos ang isang nakagimbal na pangyayari sa ilalim ng Pinagwarasan Bridge. Sa mga unang oras ng umaga, habang ang karamihan ay abala pa sa pagdiriwang ng bagong taon, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga residente. Isang tanawin na magpapabago sa kanilang pananaw sa kanilang komunidad. Sa gilid ng ilog, napansin ng ilang lokal ang isang malaki, itim na plastic na lalagyan na mahigpit na nakabalot at tinatakan ng brown na packaging tape. Lumulutang ito sa malamig na tubig, tila ba may itinatagong lihim. Hindi ito karaniwang makikita sa lugar, kaya't agad itong naging sentro ng usapan at pag-aalala ng mga tao. Habang pinagmamasdan nila ang kahon, unti-unting napalitan ng kaba ang kanilang pagtataka. May ilan na nagdududa kung ito ba ay simpleng basura lamang o may mas malalim na dahilan kung bakit ito naroon. Sa gitna ng pag-aalalang iyon, may isang residente ang nagdesisyong tumawag sa pulisya. Ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang posibilidad na hindi ito ordinaryong insidente. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis sa lugar. Maingat nilang kinordonan ang paligid ng ilog upang hindi magulo ang ebidensya. Dahan-dahan nilang nilapitan at iniahon ang mabigat na kahon mula sa tubig. Ang bigat nito ay nagdulot ng mas matinding kaba. Tila ba may laman itong hindi dapat makita ng sinuman. Nang mailapag na ang kahon sa tiyong lupa, napalibutan ito ng mga residente at opisyal. Ang bawat isa ay tahimik na nagmamasid, ramdam ang tensyon at takot sa hangin. Ang itim na kahon ay naging simbolo ng misteryo at pangamba, habang ang mga tao ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Nagsimulang maghanda ang mga autoridad na buksan ang kahon. Suot ang kanilang mga guwantes at may kasamang kaba. Alam nilang anuman ang matuklasan nila ay maaring magdulot ng matinding epekto hindi lamang sa mga naroon kundi sa buong komunidad. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila napakahaba at ang katahimikan ay lalong nagpatindi sa tensyon ng sandali. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin at ang tila walang katapusang katahimikan ng umaga, nabasag ang kapayapaan ng Basud. Ang bagong taon ay nagsimula sa isang misteryong bumalot sa buong bayan. Isang misteryo na magtutulak sa lahat na maghanap ng mga sagot at magtanong. Ano nga ba ang laman ng itim na kahon sa ilalim ng Pinagwarasan Bridge? Nitong Martes, kinumpirma ng Camarines Norte Police Provincial Office na natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng babaeng pinang. Inilagay sa loob ng plastic storage box at itinapon sa ilog sa barangay Pinagwarasan, Basud noong bagong taon. Isinasagawa na ang manhunt para sa suspek sa box case. Bandang 8:30 ng gabi noong Lunes, nakatanggap ng tawag si Basud Police Station Chief Carma Carmea mula sa isang kaibigan ng biktima na nakilala ang kaso matapos mapanood ang balita tungkol sa insidente sa social media. Positibong kinilala ng tumawag ang biktima bilang si Anelis Agocoy, 38 anyos, residente ng Bigay Bura, Catarman, Camiguin. Kinumpirma pa ng isang pinsan ang pagkakakilanlan ng biktima sa mga investigador. Samantala, may isang mapagkatiwalaang saksi na rin na positibong tumukoy sa suspek. Natunton din ng mga autoridad ang apartment sa Laguna na konektado sa kaso. Itinuturong live-in partner ng biktima ang pangunahing suspek. Napag-alaman ng mga pulis na maaring sa apartment sa Laguna biktima bago ito inilagay sa sealed plastic storage box at dinala mula Laguna at itinapon sa ilog sa barangay Pinagwarasan, Basud, Camarines Norte noong Enero 2, 2026. Matapos mapanood ang balita, lumapit ang isang tricycle driver at ang kanyang kasama sa Cabuyao City Police Station at itinuro sa mga investigador ang isang apartment unit sa Mercedes Village, Barangay Sala, Cabuyao City, Laguna, kung saan nila sinabing sinundo nila ang suspek noong gabi ng Enero 1, 2026. Sa patuloy na investigasyon, umaasa ang buong komunidad na makakamit ang hustisya para kay Anelis Agocoy at tuluyang mahuli ang may sala. Nang masecure ang kahon, agad na kang pulisya at mga forensic expert mula sa SOCO upang simulan ang masusing pagsusuri. Sa bawat galaw, ramdam ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Alam nilang mahalaga ang bawat detalye sa paglutas ng kaso. Bawat pulgada ng lalagyan ay kinuhanan ng litrato at idinokumento, mula sa mga gasgas at mansa hanggang sa makapal na tape at mga tatak na nagsilbing ebidensya. Maingat na isinulat ng mga investigador ang bawat obserbasyon, tiniyak na walang detalye ang makakaligtaan. Nang buksan ang takip ng kahon,
Isang matinding amoy ang agad na bumalot sa paligid. Isang amoy na nagpatunay sa kanilang pinakamasamang hinala. Sa loob, natagpuan nila ang katawan ng isang babae, ganap na nakadamit, ngunit may mga palatandaan ng matinding kasan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng katahimikan at lungkot sa mga naroroon. Ang pampang ng ilog, na dati tahimik at ordinaryo, ay biglang naging sentro ng investigasyon. Nilagyan ng police line ang paligid at ang lugar ay opisyal ng idineklarang crime scene. Mula rito, ang kaso ay inilipat sa Homicide Division. Nagsimula ang forensic team sa masusing paghahanap ng mga pahiwatig, buhok, hibla, fingerprint at iba pang posibleng ebidensya. Alam nilang kahit ang pinakamaliit na bakas ay maaring magdala sa kanila sa pagkakakilanlan ng salarin. Lahat ng sulok ay sinuyod, bawat damo at pato ay inusisa. Ang biktima, na tinatayang nasa huling bahagi ng kanyang 30, ay maingat na inalis mula sa kahon. Dahan-dahan siyang inilagay sa stretcher at inihanda para sa autopsy. Ang prosesong ito ay mahalaga upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay at ang iba pang detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Ang kahon, pati na ang lahat ng materyales at posibleng ebidensya, ay maingat na kinolekta at isinilid sa mga evidence bag. Sinelyuhan ito ng mga pulis upang mapanatili ang integridad ng mga ebidensya para sa mas malalim na pagsusuri sa laboratorio. Sa puntong ito, nagsimula na ang mas malawak na investigasyon. Ang mga investigador ay nagtipon-tipon upang pag-aralan ang mga ebidensya at sinimula na rin ang paghahanap sa pagkakakilanlan ng biktima at higit sa lahat, ang pagtukoy sa taong responsable sa karumal-dumal na krimen na ito. Kinilala ng Camarines Norte Police Provincial Office ang na natagpuan sa loob ng itim na plastic storage box at itinapon sa ilog sa barangay Pinagwarasan, Basud, noong New Year's Day. Ayon kay Camarines Norte Police Provincial Director Peace Holder Paul Abay, isang tawag ang natanggap ng mga autoridad na nagpatunay sa pagkakakilanlan ni Anelis Agocoy, 38 anyos, mula Barangay Buga, Catarman, Camiguin. Dahil po doon sa ginagawa natin cyber patrolling, ay nakapag-connect po tayo doon sa malapit na kamag-anak ng biktima at na-confirm po yung identity ng victim, ani Abay. Kumpirmado rin ito ng pinsan ng biktima na nagbigay ng karagdagang impormasyon sa mga autoridad. May testigo ring lumutang at positibong nakilala ang suspek. Sa tulong ng impormasyong ito, natunton ng mga autoridad ang apartment sa Mercedes Village, Barangay Sala, Cabuyao City, Laguna, kung saan pinaniniwala ang patay si Anelis bago dinala at itinapon ang kanyang katawan sa Camarines Norte. Natukoy na rin ng mga autoridad ang suspek, ngunit hindi pa inilalabas ang pangalan habang nagpapatuloy ang manhunt. Ikinuwento ng mga tricycle driver sa pulisya na pinakiusapan pa sila ng suspek na tulungan siyang buhatin ng storage box pababa ng hagdan mula sa ikalawang palapag ng unit ng biktima. Tumanggi ang mga saksi na magsalita sa media, ngunit iginiit nilang wala silang alam na bangkay ng babae ang laman ng kahon at itinanggi ang anumang kaugnayan sa krimen. Ayon sa salaysay ng tricycle driver at kasama nito, tumulong silang magbaba ng storage box mula sa second floor ng apartment, ngunit iginiit nilang wala silang alam sa laman ng kahon. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala ang suspek bilang live-in partner ng biktima, isang security guard mula Basud, Camarines Norte, at kasamahan ni Anelis sa pinagtatrabahuhan bilang production operator. Dagdag pa ng pinsan ng biktima na si Maygene Abamonga, ang suspek ay ang live-in partner ni Agocoy, isang security guard mula Basud, Camarines Norte, ang parehong bayan kung saan itinapon ang bahay. Nagtatrabaho rin ang suspek sa pabrika kung saan production operator ang biktima. Ibinunyag din ni Abamonga na nakausap niya si Agocoy noong tanghali ng bagong taon at humingi ito ng tulong na samahan siyang maghanap ng lilipatang apartment dahil gusto na niyang iwan ang partner dahil sa madalas nilang pag-away. Noong January po ng tanghali, magkausap po kami. Kasi ang sabi po niya, pwede ko po ba siya puntahan dito dahil nagpapasama po siya ng malilipatan niya ng apartment. Kasi gusto na po niya umalis dyan, lagi po sila nag-aaway. Yun lang po talaga ang alam ko, ani Abamonga. Sinabi rin niyang tapos na ang relasyon ng biktima at may bago na itong manliligaw. Ayon sa caretaker ng apartment na si alias Joy, madalas umanong marinig ng ibang tenant ang pag-aaway ng magkasintahan bago magpasko. Madalas, minsan may nagbabasagan daw ng gamit, minsan parang may hinahataw daw sa pader, ani Joy.
Sinabi ng pulisya na may matibay silang ebidensya laban sa suspek, kabilang ang barcode mula sa tape na ginamit sa pag-seal ng storage box na natunton sa isang mall sa Cabuyao City, kung saan binili umano ito ng suspek. Pina-verify naming sa sales lady na discover namin yung shopping mall. Yung barcode na yun ay nandoon sa kanila dulang makikita, ayon kay Basud Municipal Police Chief PCP Mark Armea. Napaka-importante noon dahil natukoy namin yung physical identity noon suspek at magiging matibay din po yun na ebidensya na ginamit. Posibleng ginamit niya yung tape at doon din po namin nakita yung damit na confirm namin yung damit na gamit niya, dagdag pa niya. Nakunan din ng CCTV ang suspek na bumibili ng tape sa tindahan. Ang suot ng suspek ay tumugma sa damit na nakita sa CCTV nang sumakay siya ng bus sa Turbina Terminal, Calamba City, Laguna, noong gabi ng January 1, 2026. Isinagawa ang post-examination at walang nakitang visible injuries sa katawan ng biktima, kaya't isinailalim ito sa autopsy na nagresulta ng asphyxia by suffocation bilang sanhi ng kamatayan. Maaring tinakpan yung bibig o ilong ng biktima, ayon kay Abay. Patuloy ang malawakang manhunt ng mga autoridad sa Bicol at Calabarzon para mahuli ang suspek. Patuloy ring nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Mahuli ka na para mabigyan ng hustisya ang pinsan ko sa pagkamatay dahil hindi na yun tama ginawa niya. Kung nasaan ka man, mahahanap at mahahanap ka din, kahit saan sulok ka magtago, ayon kay Abamonga. Samantala, voluntaryong nagtungo si Romeo Buro sa Muntinlupa City Police Station upang linisin ang kanyang pangalan matapos siyang maling mapagbintangan online bilang suspek. Kinumpirma ng mga tricycle driver na hindi si Buro ang suspek. Masakit yung binato nila sa akin sa Facebook. Masakit yun, ani Buro. Sinabi ni Buro na taga-subaybay lamang siya ng biktima sa social media at hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Nanatili pa rin ang bangkay ng biktima sa Camarines Norte habang ang kanyang pamilya sa Camiguin ay nagsusumikap makalikom ng pondo upang maiuwi ang kanyang labi sa Bicol para sa libing. Sa bawat detalye ng investigasyon, umaasa ang pamilya at mga kaibigan ni Anelis na makakamit ang hustisya at tuluyang mapanagot ang may sala sa trahedyang ito. Ang pangunahing pahiwatig ay nagmula sa brown na packaging tape na nagsasara sa kahon. Nakita ng mga investigador ang isang barcode sticker na matutunton sa isang partikular na tindahan. Ang barcode ay nagdala sa kanila pabalik sa Laguna, hindi sa Camarines Norte, na nagpapatunay na ang krimen ay nagsimula malayo sa kung saan natagpuan ang katawan. Nagmadali ang pulisya sa tindahan, naghahanap ng CCTV footage ng pagbili ng tape. Umaasa silang makita ang suspek sa camera na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang investigasyon ay mayroon ng sinulid na susundan. Sa pagsusuri sa CCTV ng tindahan, nakita ng pulisya ang isang lalaki na bumibili ng tape noong Enero 1. Agad siyang kinilalang ina ng biktima, ang live-in partner ng kanyang anak. Ang timeline ay nakakapanindig balahibo. Pinili niya ang tape pagkatapos ng huling tawag ng biktima sa bahay. Sinuri ng mga investigador ang footage ng bus terminal at nakita ang parehong lalaki na naglo-load ng isang asul na kahon sa isang bus na patungo sa Bicol, na idineklara ang nilalaman nito bilang mga kasangkapan. Malinaw ang digital trail, dinala niya ang katawan ng daan-daang kilometro, umaasa na itago ang kanyang bawat camera, bawat resibo ay naglapit sa pulisya sa katotohanan. Ang mga aksyon ng suspek ay nakamapa na ngayon sa nakakapanindig balahibong detalye. Ang lambat ay sumasara. Pinagsama-sama ng mga investigador ang huling araw ng biktima. Noong Enero 1, tinawagan niya ang kanyang ina, binanggit ang isang away sa kanyang partner. Ang huling beses na sila ay nag-usap. Nang gabing iyon, binili ng kanyang partner ang tape at hindi siya dumating sa bahay ng kanyang pinsan ayon sa plano. Kinagabihan, nakita siya sa bus terminal, naglo-load ng kahon at nagsisinungaling tungkol sa nilalaman nito. Kinabukasan, natagpuan ang kahon sa ilog. Ang isang domestic dispute ay naging pagpatay na sinundan ng isang desperadong pagtatangka na itago ito. Ang ebidensya ay nagsasabi ng isang trahedya, sunod-sunod na kuwento. Ang huling oras ng biktima ay nakakapanindig balahibo na ngayon. Ang investigasyon ay lumipat sa apartment ng mag-asawa sa Laguna, na ngayon ang pangunahing crime scene. Nakita ng mga forensic team ang ebidensya ng isang marahas na labanan, isang basag na bote ng salamin, mga mansa ng dugo, at
at iba pang bakas na nag-ugnay sa suspek sa krimen. Ang motibo ay lumilitaw na isang krimen pagnanasa na pinalakas ng selos at isang mainit na argumento. Ang ebidensya ay nagpinta ng isang malinaw na larawan, isang away na naging nakamamatay, na sinundan ng isang kalkuladong pagtatago. Ang apartment na dating tahanan ay naging isang tahimik na saksi sa trahedya. Ang mga aksyon ng suspek pagkatapos ng krimen ay nagpalalim lamang ng kanyang pagkakasala. Ang hustisya para sa biktima ay abot kamay na ngayon. Para sa pamilya ng biktima, ang kalungkutan ay pinalala ng distansya at hirap sa pananalapi. Hinarap nila ang hamon na iuwi siya sa Camiguin para ilibing na humihingi ng tulong sa publiko. Ang testimonya ng ina ay mahalaga, kinilala niya ang suspek at isinalaysay ang huling tawag ng kanyang anak. Ang tapang ng pamilya ang nagpatuloy sa investigasyon at tiniyak na naikwento ang kuwento ng biktima. Sa isang nakakagulat na pagbabago, ang suspek ay di umano'y umamin sa kapatid ng biktima na umamin sa krimen at sinabing sumuko na siya. Ang pagbubunyag na ito ay nagdagdag ng pagmamadali sa operasyon ng pulisya. Ang sakit ng pamilya ay sariwa, ngunit ang kanilang determinasyon para sa hustisya ay hindi natitinag. Ang kanilang panawagan ay umalingaw-ngaw lampas sa kanilang pagkawala na humihingi ng pananagutan. Nang makilala ang suspek at naiulat ang pagamin, naglunsad ang pulisya ng mainit na pagtugis. Ang kaso ay hindi na isang misteryo, kundi isang karera upang dalhin ang akusado sa hustisya. Nagsikap ang mga autoridad na kumpirmahin ang pagamin at arestuhin ang suspek. Nanood ang komunidad, umaasa para sa pagtatapos. Ang investigasyon na binuo sa ebidensya at tapang ng pamilya ay malapit na matapos. Para sa mga mahal sa buhay ng biktima, ang hustisya ay abot tanaw na ngayon. Ang trahedya ay nagpagulantang sa isang bayan, ngunit hindi ito malilimutan.